Tama po ang tinura na ito na si Attorney Barry Gutierrez. Siguro ay kilala ng marami kung sino siya. Dating spokesperson ni Attorney Lena Robredo. Anyway, sa madalas nating marinig kay Kibuloy, kaya daw hindi siya harap sa investigasyon nga ng Senado at ng Kamara, ay dahil gusto niyang sa korte lang daw kumarap. Okay, mantakin niyo ang mga nasa paligid ni Kibuloy. Madalas ay pagbuntunan ng galit si Risa Ontiveros na ginagawa lang ang kanyang trabaho na kuno ay dapat kasuhan na lang, dalhin na lang daw sa korte. Ayan, nasa korte. Nasa ilang korte na ba ang kasong ito? Nasa Pasig Regional Trial Court, Davao City Regional Trial Court. So ayan, nasa DOJ na rin. May mga kasong isinampa na rin ang DOJ. Ibig sabihin, nasa korte na. At ngayong ang kaso mo, Mr. Kibuloy, ay nasa korte ka na, o nasa korte na iba na naman po ang drama nyo. Ayan. Ibig sabihin, sinusunod, pinagbibigyan, nangyayari yung mga kagustuhan nyo. Pero, at the end of the day, after all, hindi pala fit sa inyo yung inyong mga gusto, yung inyong mga demands, yung inyong mga kahilingan. Dahil wala talagang mag-fit sa isang katulad na tao mo, sa isang katulad mo. Walang magiging magandang sangkap, okay, para mapayapa ang isang katulad mo. Wala rin pong karapatan na maging payapa ang buhay ng isang katulad ni Kibuloy. At kung ikaw, ulit-ulitin ko, ay naniniwala pa rin at suportado si Kibuloy, hindi ka normal. May saltik ka. Sino yung mga yan? Marami dyan. At yung mga miyembro pa rin ng simbahan na si Kibuloy, kung kayo pa rin ay naniniwala na mabuti etong si Kibuloy, baluktot ang kaisipan nyo. Mantakin nyo yung mabuting tao ko para sa inyo. The new definition of a good person is like Kibuloy na most wanted. Ang daming pang-aabuso na ginawa at napakaraming kaso. Napakaraming illegal na activities. Nagpapayaman at pansarili lang ang iniisip. Yan po ba ang mabuting tao? Baliktad! Alright, so totoo pag ikaw ay isang tao na puro palusot, di ba? Sabihin na natin, simpleng meron kang pinagkakautangan at marami kang palusot. Ang ibig sabihin nun, hindi ka magbabayad, hindi ka or guilty ka na ikaw ay umiiwas at walang planong magbayad. Ganun naman yun eh. So ang katulad ni Kibuloy na puro palusot at kadamahan, guilty yan. Sabi nga nila, pag ganyan, mukhang guilty. Puro palusot at akala naman siguro ay forever na mababaluktot ang kaisipan ng kanyang mga followers, ng kanyang mga taga-suporta. Darating sa punto talaga, okay, nababagsak ang isang katulad ni Kibuloy. Ulit-ulitin ko madalas kong sabihin, wala namang puwang kasi talaga sa ating matinong lipunan, sa ating mabuting mundo, ang mga katulad ni Kibuloy. Okay. Fugitive. Ikaw ay isang pugante. Diba? Puganti po ang sinusuportahan mo, Mr. Robin Padilla. Puganti po at most wanted ang sinusuportahan mo, Cynthia Villar, ang kaibigan mo. Ganyan. So, anong ibig sabihin? Pag ang kaibigan mo ay ganon, at hanggang sa ngayon ay suportado mo pa rin at tinotolerate mo yung kanyang mga ginagawang kamalian at kasamaan, baka masama ka rin. Ganon naman yun eh. Hindi mo kasi kayang maatim dapat if you are a normal person. Hindi mo yan maaatim ng isang kaibigan mo ay gumagawa ng kabulastugan. Okay, kaibigan concerned ka dapat at hindi mo dapat ito-tolerate yung mga masasamang gawain ng isang kaibigan. Alright, anong sabi niya? Nakuno nga ay hindi naman pahuhuli talaga ng buhay atong si Kibuloy. Barilin na lang ninyo ako. Ayan. Totoo yun na sige, barilin nyo na ako. Total, alam ko naman sa sarili ko na wala na akong lusot. Alam ko sa sarili ko na guilty ako. Malaking kahiya na rin. So, susubukan ko pa rin na baluktutin ang kaisipan ng mga kababayan na tuwid pa ang pag-iisip. Good luck. Ang ibig kong sabihin, wala na eh. This is the end of good life, yung mga maliligayang araw. Katapusan na po ng mga maliligayang araw ni Kibuloy. Dahil ito yung malaking kahihiyan para sa kanya sa buong mundo. Malaking kahihiyan po talaga. At darating sa punto na eto wala nang nadadagdag na naniniwala sa kanya. Pero ako'y naniniwala na unti-unting nawawala
yung mga taong dating suportado siya. Ganun po ang nangyayari. Ibig sabihin, palubog. Ganito rin po ang mga seste. Ganito rin po ang mga statement na madalas na statement ni Digong. O you see, guilty people have all this kind of script. Ganito pa rin, ganito ang script ng mga taong napakaraming kasalanan. Sabi niya, pag ako'y binarel, pinatay ninyo ako, mabuti pang ako ay mamatay sa kamay ng mga Filipino. Ganun din, di ba ang sabi ni Digong na dito daw siya mamamatay, dito daw siya dapat itisin, hindi sa ibang bansa, hindi sa mga puti, kung ano man. Yung kasalanan mo, hindi lang naman dito sa ating bansa, natural. Dito sa ating bansa, tulad ng aking dugo, kaysa ako'y mamatay sa kamay ng mga puti. Uso pa yan, yung kaysa ikaw mamatay sa kamay ng mga puti. Paano yun? What sense does it have na ikaw ay mamamatay dito at mamamatay ka doon? When you know for yourself that you are bad, that you are guilty of a lot of accusations, of a lot of bad things, walang sense. When you die, no matter how you die. Dito man or wherever you die, ganun pa rin. Hindi ka hero eh. Ano yun? Gusto mo paka-hero? Kasi daw sa iba yung dagat, sa ibang bansa ako dadalhin. Hindi ako papayag sa ganun. Hindi daw siya papayag na dalhin sa ibang bansa. Good luck. Kaya pala sinabi na itong damuhong ito na mukhang patibong daw ito ng gobyerno at ang totoong may intensyon para siya ay mahuli ay ang FDI niya. Good luck.